Nagleg na ang barko magko-concert sa gitna po ng dagat malapit sa Pag-asa Island sa Spratlys. Ito na ang ikatlong civilian mission na inilunsad ng grupong Atinto. At live mula sa El Nido, Palawan, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan sa El Nido? Bok, hindi natinag ng ulan ang send-off ng atin ito para sa kauna-unahang Peace and Solidarity Concert sa West Philippine Sea. Sa mismong barko na aking sinasakyan at alam ko nakasakay ka na rin dito, Bok, ginanap ang unang bahagi ng konsyerto bago ang main event na gaganapin naman malapit sa Pag-asa Island sa Miyerkules. Isa sa mga inimbitahan o kabilang sa mga inimbitahan ng atin ito ang China na makiisa sa programa. Mistulang parada ng mga bangka ang sumalubong sa barkong Kapitan Felix Oca nang dumaong ito sa El Nido, Palawan. Sakay niyan ang mga mangingisda mula mismo sa El Nido na suportado ang bagong misyon ng Atin Ito Coalition ang magdaos ng concert sa West Philippine Sea. Anila, hindi dapat isawalang bahala ang issue sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Sabi nila napakadelikado at baka magpabomba lang tayo dito ng tubig. Pero ang napakadelikado nito, kung yung ating karapatan ay hindi natin igiit, ay yun ang pinakadelikado na mawala sa atin yung ating teritoryo. Kauna-unahan ang konsepto ng konsyerto sa dagat kumpara sa unang dalawang civilian mission ng grupo. Sa El Nido, ang send-off o unang leg ng musical event bago tumulak ang barko sa general vicinity ng Pag-asa Island. Nag-perform ang ilang local at international artists. This kind of event, mas nagiging makabuluhan yung ginagawa ko as a singer, as a performer. Ang ilang mangingisda mula Malaysia dumayo pa para maging bahagi ng biyahe. Our message is clear as a fishers organization. Our message is that whatever happens, fishers' right shouldn't be disturbed. Okay, fishers should have a right to fishing, to do their fishing activities in their waters. Gaya sa nakagawian, kaligtasan ang prioridad ng ikatlong civilian mission ng Atin Ito. Inaasahan ang mga hamon mula sa China, gaya ng mga radio challenge habang nasa biyahe. Ngunit iginiit ng organizers na itutuloy ang misyon at hindi papatinag. Mababago lang umano ang ruta kung may makikitang banta at panghaharang ng mga barko ng China. Nasa El Nido na rin ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Ito ang mga barkong pinadala ng Philippine Coast Guard para magbantay sa biyahe ng Atin Ito. Kapansin-pansin din ang mga bandila ng iba't ibang bansa na nakapalibot sa barko. Kabilang dyan ang watawat ng China. Ayon sa organizers, may ipinadala silang imbitasyon sa Chinese Embassy. Tanda raw ito ng goodwill at para ipakita na dapat kasama ang China sa pagsisiguro ng kapayapaan sa rehiyon. Walang tugon ang embahada ng China sa sulat ng Atin Ito. Hopefully they heed our invitation for peace and malay natin makajamming pa natin sila in future events. Matapos ang concert na bandang alas 10 ngayong gabi ay diretso na sa vicinity ng Pag-asa. Itong TS Kapitana Felix Oca para sa main concert, gaya ng nabanggit ko kanina, na gaganapin sa Miyerkules ng umaga. Magiging bahagi rin ng programa o pa-concert doon sa malapit sa isla ang mga mangingisda mula mismo sa Pag-asa. Bok, balik sa'yo. Gio, just a few questions kasi nung December 2023, that same vessel, yung MT Felix Oca, tried to get to Ayungin Shoal kung nasaan yung BRP Sierra Madre. Pero nag-turn around yan nung maka-ispat ng mga Chinese Coast Guard at ng Chinese Navy. I'm wondering kung ano yung parameters ngayon ng inyong biyahe papuntang Pag-asa Island na mas malayo. Ano na pag-usapan diyang parameters that would force, if at all, that would force a turn around or a turn back of the ship? Kanina nga, Bok, no, sa press con na idinaos ng Atin Ito Coalition,
sa may isang resort sa El Nido. Natalakay natin yan kanina kung ano ba yung mangyayari sakaling biglang sumulpot ang isa o dalawa sa mga barko ng China Coast Guard at maging Navy mula sa People's Liberation Army. At kanina sinabi nga kaligtasan ayon kay Rafaela David, isa sa co-convener ng atin ito, kaligtasan ang prioridad para sa ikatlong civilian mission. Inaasahan naman nila yung mga hamon mula sa China gaya nga ng mga radio challenge, pero iginiit ni David at ng mga organizers na hindi sila patitinag. Mababago lang daw ang ruta kung may makikitang banta gaya ng pagharang o paglapit ng mga barko ng China. Bok. Okay, Bok. One more question. Kasi just last weekend, nung nakaraang weekend, hindi itong weekend na to. Nung nakaraang weekend, remember, dyan sa bandang Pag-asa Island at sa may Sandy Cay area, binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang isang BIFAR vessel that was just doing research in that area. And that was just last weekend. Kayo pupunta kayo dun sa same area ngayon eh. Paano kung bombayin kayo ng Chinese Coast Guard ng tubig? Yes. Napag-usapan ba yan, yung possible scenario yan? Isa yan sa mga pinaghahandaan din ng atin ito coalition. Pero so far, hindi pa natin ngayon kasi matukoy kung lalapit ba talaga tayo mismo doon sa area kung saan yung mga Sandy Cay, especially sa Sandy Cay 2, as you mentioned, kung saan nga nangyari yung unang beses na winotter cannon ng China Coast Guard, yung BIFAR vessels. Pero so far, hindi pa natin o hindi pa naibibigay din sa atin ng atin ito, kumbaga yung exact location o coordinates kung saan ba talaga banda sa Pag-asa Island, kung mas lalapit ba kami o within a few kilometers or nautical miles away kami sa Pag-asa Island. So sa ngayon, ang sabi lang sa atin, ng atin ito coalition, ay matutuloy at hindi aatras ang civilian mission. Bok. Okay, maraming salamat Gio Robles at ingat kayo dyan at masarap ang ulam dyan sa barko. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.